Hello guys, welcome. So, singit ko lang yung video na to bago ako magluto. Okay, so meron tayong sasagutin, no? Question na nag-message sa akin. So, sabi niya, "Hi sir, I'm a fan. Curious to ask po, since when po kayo gising? Also, gaano po kayo kagising? Like, how deep po ang knowledge nyo when it comes to conspiracy reality?" Okay, so, it's actually, yeah, tama siya, no? Conspiracy reality na, hindi na conspiracy theory. Kasi, yung mga sinasabi ng conspiracy theories, nagkatotoo na. Ano na ba? 60-0 na ba? Conspiracy theories, nagkatotoo. Ito yung mga negative, yung mga naysayers, Boplak, zero. Ba? Nagkatotoo na. Ang daming aspect yan eh. Kaya sabi ko, saang aspect? Kasi masyadong malawak yung term na gising, no? Ah, sabi ko, gising on what topic? Just have to look at the history of my post. Yeah. Lalo na sa Jose Rizal Adventures ko, no? Nako, dami ko rin mga videos doon. Tapos, yan nga, may mga videos pa akong dinilit doon eh. Meron pa akong hindi makakalimutan na video doon eh. Meron akong ginawang video habang nasa Houston Zoo ako. Nag-vlog ako doon. Tapos dinilit ko. Sabi ko, baka madali ako ng YouTube. Pero yun, meron na ako strike doon sa YouTube, no? Kaya iniingatan ko. Kaya ginawa ko isang channel, Vladimir Rasputin channel. So doon ako nag-mention ng mga controversial topics. Anyway, so yan, yun sa tanong na kailan pa ako naging gising and gaano ko kagising, eh, mahirap mahirap lagyan ng date, no? Kasi hindi mo naman talaga dino-document yan. Oh, ang araw na to nagising ako. Pero, sa particular topic, okay, sige. Particular topic, punta tayo sa dun sa scamdemic. Dun sa nangyaring scam, 2019 December, nagpunta nga kami sa Disney World, 2019 December. Hindi ko makakalimutan to. So, pagdating namin ng Orlando, Florida, masama na pakiramdam ko. Tapos kinabukasan, nung pupunta kami ng Disney World, kailangan maaga eh. Sabi ko, miss ko, masama talaga pakiramdam ko. Dumaan kami ng pharmacy. Dumaan kami CVS, bumili ako ng Gatorade, bumili akong para sa flu. Tapos pagdating namin doon sa Magic Kingdom nga ba? Yeah, Magic Kingdom. Hindi ako sumama sa pamilya ko. Doon lang ako sa kotse. Nagstay ako sa kotse. Tapos, natulog lang ako. Minom akong gamot. Nag-hydrate ako. Umiihi ako doon sa bottle na... Doon sa parking lot. Inawan ko lang yung bintana ko. 2019 to ha. December. Doon kami nag-Christmas eh. December 25. So, nung mga alas 5 na ng hapon, sabi ko medyo kaya ko nang tumayo. Tumayo ako. Tapos sumakay ako doon, may dumadaan doon na shuttle. Nagtaka nga yung shuttle service kasi mag-isa lang ako sa parking lot. Sabi niya, may naiwanan ka ba? Did you come back here? Diba? Sabi ko, yes. Hindi niya alam, buong araw ako doon sa parking lot natulog. Anyway, nung gabi na, masama, gusto kong humiga talaga. Gusto kong humiga doon sa table. Kaso baka magpanik mga tao pag humiga. Meron kami isang pinasukan attraction, madilim, no? Siksikan. Paglabas namin doon, gumanda na pakiramdam ko. Tumalon na yung virus. No, tumalon na. So, sabi ko, I assume December 2019, may virus na kumakalat at that time. No, pero hindi siya deadly. Para siyang variant talaga siya ng trangkaso. Okay, pumasok na yung 2020, naglabasan na yung mga video galing sa China na pag tinamaan, nanginginig, tapos dadamputin na lang mga naka-PPE, tapos diretso susunugin na. Susunugin na, incinerator na daw. Siyempre, lahat natakot. So, early 2020, nung summer, June ng 2020, namasyal pa kami. Nag-road trip kami. No? Tapos, doon ko nga na-realize na, sabi ko, teka lang, bakit yung mga pinapalabas nila sa China, hindi nangyayari dito kung nasaan ako? Nandito ako sa Texas, no? Ba't di nangyayari dito? And sa Pilipinas, hindi rin. Di ba si Coco Pimentel nga, positive sa bid ko, pumasok
sa ospital, di ba? Naging ano, issue. Pero hindi naman siya namatay eh. Di ba? Positive lang siya, pero hindi naman siya namatay. So, hindi siya ganun ka-deadly. Pero everyday, pag manonood ka nga ng balita, sasabi na, tumasa naman po ang kaso, ganyan. Pero pag yung namatay na, binababaan nila yung boses nila. So, okay, doon pa lang mapapansin mo na. Tapos, yung misis ko nagpapasyente sa dialysis, na-observe niya, nag-uusap kami, sabi niya, mga pasyente namin, positive ngayon, next week, magaling na. Supposed to be immunocompromised ang mga dialysis patient. Mababa ang immune system nila kasi may diferensya sila sa production ng red blood cells. Red blood cells, nagdadala yan ng nutrients sa atin. So, ibig sabihin, pag mababa ang production mo niyan, hindi ka, yun nga, mahina ang, resistensya mo, di ba? Palagi ka nga nanghihina. So, bakit ganon? Bakit tayo, healthy tayo, takot na takot tayo, tapos sila, after a week, magaling na, hindi naman namatay. Di ba? So, yeah, doon pa lang, doon na kami na medyo nagduda na kami, no? Nagduda na kami. Plus, ano nga 1 plus 1 equals 2 lang eh. Ma-observe mo naman talaga eh. Ewan ko ba, ba't yung mga kababayan natin, ba't hindi na-observe? Pati yung mga kakilala namin, mga kaibigan na, hindi na, or nandiyan na sa harapan nila, ayaw lang talaga nilang paniwalaan because, sabi ko nga, magaling na motivator ang fear. Pag ikaw tinakot, nabobobo ka eh. Nawawala yung pinag-aralan mo eh. 'Di ba? And may stigma kasi, tsaka merong ma-outcast ka eh. Pag ikaw kumontra ka sa narrative, ma-outcast ka. Wala talaga naglalakas ng loob. Kaya nga doon sa mga Pinoy FB group, hindi ka pwede magsalta against dito. Kasi tatanggalin ka daw. 'Di ba? Kasi nagko-cause ka daw ng misinformation, ganyan. So, it turned out na yung sinasabi nila misinformation, totoo naman pala. Ha? 'Di ba? So, ganon. Okay, so yun, 2020. So, 2021, talagang fully awake na ako regarding dito sa scam na to, no? Talagang ang lakas na ng loob ko. Sa mga FB group nga, Pinoy FB group, may nagcha-challenge pa. Ay, yung mga kumukontra dyan about na dito sa letter C na to, I challenge you na pumunta kayo sa mga BIDCO department ng ospital. Ha? Kung talaga hindi kayo naniniwala. As if pwede yun, no? Hindi ka naman pwede na, basta maglakad ka papunta ospital, sa pinto pa nga lang ng, ospital, hindi ka na makapasok eh. Hindi ka makapasok kay Manong Guard eh, no? Parang nakakabobo yung challenge kasi hindi ka pwede magpunta sa ospital. Plus, kung hindi ka kamag-anak, di ba? Tapos, hindi ka pwede mag-video doon kasi, di ba, privacy. Dito may tinatawag na HIPAA, HIPAA, yung patient's rights, patient's privacy, kinoconsider. So, hindi mo pwede i-broadcast, no? Ito, nandito ako sa harap ng mga BIDCO patient, hindi ako nagkakasakit. Hindi pwede, Hindi, kasi irerespeto mo pa rin yung mga may sakit. 'Di ba? Pero alam natin na pwede, kaya mong gawin 'yon. So, meron tayong mga kaibigan na tumambay daw sa harap ng ER, hindi naman sila nagkasakit. Totoo naman. And majority ng mga kaibigan namin dati, buong pamilya na nagka-BIDCO, nagkasakit sila. Pero walang namatay. So, akala ko ba deadly? Hindi sa pinapanalangin mo gusto mamatay. Pero ano ba yung kinakatakutan natin? Kinatakutan natin kasi sinabihan tayo na matakot tayo. 'Di ba? Yun. Pero doon mo nga mase-separate yung mga gising tsaka hindi gising eh. Hindi ko rin alam bakit. Siguro daw sa pamilya namin, wala kami magkakapatid. Ako lang ang ganito, ako lang sumalungat. Ha? Ako lang ang sumalungat. So probably may sarili silang group chat na hindi ako kasama, tapos yan, sa group chat na kasama naman ako, kumukontra ako. Kasi sabi na, may one time, yung kapatid ko, sabi, magbe-birthday si mami, ganyan. Dapat yung may mga ganito lang ang imbitado dyan. Sabi ko, anong relasyon yan? Di ba yung may mga ganito, nagkakasakit din, tapos nakakahawa, anong pinagkaiba? So, di ba, discriminate yung mga walang betchin katulad ko? So, hindi ko rin hindi ko rin ma-decipher bakit ako gising, etong isang taong to hindi gising. So, hindi ko alam, I don't know, bakit, paano ba ng mga ganong thinking? Bakit nga ako gising, etong kakilala ko hindi gising, or kamag-anak ko hindi gising?
I don't know. Kasi siguro parehas kami na pag-presentan ng ng data, pero ako nakita ko yung mali. But eto hindi na nakikita yung mali. Ito mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, hindi nakita. I don't know, hindi ko rin masagot. Similar with sa politics, no? Pagdating ko dito, ang dami rin Pilipinong liberal, Democrats, 'di ba? Sabi ko, bakit kayo pumapabor dyan? Eh, di ba, ano yan, pro-abortion yung mga yan, walang binabastos nila yung immigration law, hindi nila nire-respect bakit kayo pumapabor dyan? Hindi nila makita yung mali. I don't know. Ano talaga ba indicator ng pagiging gising o hindi? It's both a gift and a curse talaga. Hindi mo ano eh, hindi mo rin maipagyabang kasi most probably sa isang buong kwarto ikaw lang ang gising. Konti lang kayong gising, 'di ba? And pag pinaalam mo na gising ka, kukutsain ka, aasarin ka, pagtatawanan ka, iba nga, aawayin ka pa talaga eh. Iba nga, mini-message pa talaga ako, oh, kapal na mukha, oh. 'Di ba? Or i-invade yung wall ko, pakikialaman pala yung post ko, 'di ba? 'Di ba? Doon talaga pumapalag na ako. Respect my wall. I can write whatever I want. No? Kung hindi ka agree sa wall ko, doon mo i-post mo sa wall mo. Bakit kailangan mo kong bastusin sa wall? So, nawawala na manners, no? I don't know. Bakit may mga ganyan? Sa upbringing ba? Sa mentality? I don't know. Bakit yung mga tao na tulog, ang sarap ng tulog kahit isampal mo yung katotohanan sa mukha? Yun talaga, hindi ko rin ma-determine. Hindi ko ano ba talaga characteristics ng mga taong gising. By gising, meaning, nakikita mo yung mali na nangyayari sa mundo. Na hindi ka umaayon lang. You are going against the flow kasi may nakikita kang mali. 'Di ba? So, I don't know. Ano ba ang indicators, anong training para maging ganyan? 'Di ba? So, let me know what you think, guys. Puputulin ko na yung video na to. And see you next time. Bye.